Tahimik lang yan. Huwag nyo nang isama sa presentation, baka hindi makapagsalita. Mahiyain kasi, hindi pang leader. Ang boring naman niyang tao. Ilang beses mo nang narinig yan? O baka ikaw mismo ang sinasabihan yan mula sa mga taong feeling nila kapag hindi ka madaldal, ibig sabihin wala kang confidence. Pero ito ang nakakatawa. Habang busy silang husgahan ka, ikaw naman ang tahimik na bumubuo ng isang bagay na hindi nila napapansin. Isang advantage na kapag nakuha mo, hindi basta-basta makokopya. At kadalasan kapag napansin na nila, huli na ang lahat. Alam mo kung ano ang pinakamalaking kasinungalingan na pinapaniwalaan ng maraming tao? Na para maging successful, kailangan extrovert ka. Kailangan ikaw ang pinakamadaldal. Ikaw ang pinaka-energetic. Ikaw dapat ang laging bida. Pero tignan mo ang totoong buhay. May mga taong halos hindi nagsasalita. Pero kapag nagsalita, lahat nakikinig. May mga taong hindi mahilig magpakitang gilas. Pero sila ang unang pinopromote. May mga taong tahimik lang sa sulok. Pero sila pala yung may pinakamalaking negosyo. Hindi dahil tahimik sila, kundi dahil ginagamit nila ang katahimikan bilang weapon. At ang pinaka-interesting dito, habang sinusubukan ng iba na magmukhang magaling, ang mga introvert naman ay tahimik na nagiging magaling. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga unfair advantages ng mga introvert na halos imposibleng kopyahin. Hindi ito tungkol sa pagiging superior. Hindi rin ito tungkol sa pagmamaliit sa mga extroverts. Ito ay tungkol sa isang bagay na matagal nang minamaliit ng mundo. Pero kapag naintindihan mo, pwede nitong baguhin ang direksyon ng buhay mo. Pero yung pinakamalaking advantage, hindi pa natin pag-uusapan yan ngayon. Nasa dulo yon. At baka yun ang pinaka-importanting realization na maririnig mo ngayong araw. Ang mga tahimik na tao ang pinakamahirap basahin. May napansin ka ba? Kapag may isang tao na sobrang expressive, halos alam mo na agad ang susunod niyang gagawin. Kapag masaya siya, halata. Kapag galit siya, halata. Kapag kinakabahan siya, halata. Pero kapag introvert, doon nagsisimulang magkamali ang maraming tao. Imagine, nasa isang meeting kayo. May isang empleyado na halos buong oras siya ang nagsasalita. Ideya dito, opinion doon, suggestion dito. Halos gusto niyang ipakita na siya ang pinakamagaling sa buong room. Habang sa kabilang side, may isang taong tahimik lang. Hindi sumisingit, hindi nagpapabibo, hindi rin nakikipag-unahan magsalita. Ang iniisip ng iba, wala sigurong ambag yan. Parang lutang, baka walang alam. Pero dumating ang pagkakataon na tinanong siya ng boss. Isang tanong lang, at sa loob ng 2 minuto, nasolve niya ang problemang pinagtatalunan ng lahat sa loob ng 30 minuto. Biglang tumahimik ang buong room. Hindi dahil sumigaw siya, kundi dahil may bigat ang sinabi niya. Ito ang hindi naiintindihan ng maraming tao. Kapag kaunti ang sinasabi mo, mas mataas ang perceived value ng bawat salita mo. Parang trailer ng movie. Kung araw-araw mo nang pinapanood, nakakasawa. Pero kung minsan lang lumabas, excited ang lahat. Ganito rin ang utak ng tao. Kapag lagi ka nagsasalita, normal ka na lang. Pero kapag bihira kang magsalita, automatic nagtatanong ang isip ng mga tao. Ano kaya ang sasabihin niya? At kapag may substance ang sinabi mo, mas tumatatak yon. Hindi ito magic, psychology ito. Scarcity creates value. Hindi lang sa pera, pati sa atensyon. Pero hindi ibig sabihin na huwag ka nang magsalita. Ang ibig sabihin, piliin mo ang tamang oras. Hindi kailangang ikaw ang pinakamadaldal. Mas mahalaga na ikaw ang maging pinaka-memorable. Pero teka, may mas malupit pa rito. Ang katahimikan, hindi lang nakakadagdag ng value, nakakapagbigay rin ito ng impormasyon. At dito nagsisimulang matalo ang mga taong hindi kayang tumahimik. Habang sila ang nagsasalita, ikaw ay nangongolekta ng impormasyon.
May isang kasabihan, people reveal themselves when they talk too much. At totoo yun. Hindi mo kailangan maging detective. Hindi mo kailangan maging genius. Kailangan mo lang makinig. May 5 magkakaibigan. Habang kumakain, may isang tao na halos hindi tumitigil magsalita. Kinikwento niya lahat. Kung magkano sahod niya, sino ang ayaw niya sa opisina, ano ang plano niya, ano ang mga kahinaan niya, at ano ang mga kinatatakutan niya. Akala niya nakaka-impresyon. Hindi niya napapansin na ibinibigay na pala niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa sarili niya. Habang yung introvert tahimik lang, nakikinig, nag-o-observe. At dahil doon mas naiintindihan niya ang ugali ng bawat tao. Kung sino ang madaling magalit, kung sino ang mapagkakatiwalaan, kung sino ang puro salita, at kung sino ang totoong gumagawa. Ang tingin nila, ikaw ang walang alam. Pero sa totoo lang, ikaw ang may pinakamaraming alam tungkol sa kanila. Habang sila, halos wala silang alam tungkol sa'yo. At yun ay power. Hindi para manipulahin ng mga tao, kundi para mas maintindihan kung paano makipag-usap sa iba't ibang personalidad. Kapag nagsasalita tayo, karaniwan tayong hindi natututo ng mga bagong impormasyon. Ang kadalasan nating naririnig ay ang sarili lang natin. Pero kapag nakikinig tayo, doon pumapasok ang bagong perspective. Mas lumalawak ang understanding, mas gumagaling ang judgment, at mas nababawasan ang mga impulsive decisions. Kaya maraming introvert ang nagiging mahusay sa pagbabasa ng mga sitwasyon. Hindi dahil may special powers sila, kundi dahil mas marami silang oras na nag-o-observe kaysa nagpe-perform. Kaya sa susunod na may meeting o may gathering, subukan mong gawin ito. Makinig ng mas matagal kaysa magsalita. Mapapansin mong mas marami kang matututunan sa loob ng 1 oras kaysa sa 1 linggong puro ikaw ang nagsasalita. Pero sandali, kung iniisip mong listening lang ang advantage ng mga introvert, hindi pa tayo nagsisimula. Dahil ang susunod, ito ang dahilan kung bakit maraming introvert ang biglang umaangat ang career, habang ang iba ay pagod ng humahabol. Habang abala ang iba sa pagpapapansin, ang mga introvert ay abala sa pagpapahusay. May napansin ka ba sa social media? May mga taong halos araw-araw may announcement. Big things are coming. Watch this. Abangan nyo. Pero pagkalipas ng ilang buwan, wala namang nangyayari. Samantalang, may mga tao naman na halos hindi mo naririnig. Tahimik lang. Pero isang araw, bigla na lang silang may negosyo, may bagong skill, may promotion, may ipon, may bahay. At mapapatanong ka, kailan pa nangyari yon? Doon nagsisimula ang tunay na advantage. May 2 empleyado. Pareho silang nagsimula sa parehong araw. Pareho ang sweldo, pareho ang trabaho. Si Employee A kilala ng buong opisina. Laging nasa pantry, laging may kwento, laging updated sa mga latest chismis. Kapag may break, siya ang sentro ng usapan. Masaya siyang kasama at walang masama ron. Sa kabilang banda naman, si Employee B, tahimik, hindi suplado, hindi rin antisocial. Nakikipag-usap kapag kailangan, pero pagkatapos ng trabaho, may iba siyang ginagawa. Nag-aaral siya ng mga bagong software, nanonood ng mga online courses, at nagbabasa ng mga libro tungkol sa communication, leadership, at finance. Unti-unti, hindi napapansin ng iba. 1 buwan, 6 na buwan, 1 taon. Tapos dumating ang araw ng promotion. Ang inaasahan ng lahat ay si Employee A ang mapopromote dahil siya ang pinaka-visible. Pero ang napili ay si Employee B. Natahimik ang buong opisina. May ilan pang bumulong ng, paano nangyari yon? Ang akala ng marami, biglaan ang success. Pero hindi nila nakita ang mga gabing walang nakatingin, ang mga weekend na imbes na puro reklamo, may taong nag-i-invest sa kanyang sarili. Hindi glamorous, hindi viral, hindi exciting. Pero yun ang dahilan kung bakit handa siya nang dumating ang oportunidad. Maraming introvert ang komportable sa deep work. Hindi ibig sabihin na lahat, pero madalas
mas kaya nilang mag-focus ng matagal sa isang gawain nang walang kinakailangang mga audience. At dito nangyayari ang totoong improvement. Hindi sa mga palakpakan, hindi sa mga likes, kundi sa paulit-ulit na practice. Ang mundo kasi mahilig sa resulta, pero ang resulta, galing yan sa mga oras na walang nakakakita. Kaya tanungin mo ang sarili mo, sa loob ng 2 oras bawat araw, ano ang ginagawa mo? Nagko-consume ka lang ba ng mga content o may skill kang unti-unting binubuo? Hindi kailangang malaman ng lahat ang ginagawa mo. Minsan mas mabuting tahimik ang proseso at hayaang ang resulta ang magsalita para sa iyo. Pero hindi lang pala focus ang advantage ng mga introvert. May isa pa silang ugali na madalas na pagkakamalang weakness. Pero yun pala ang dahilan kung bakit bihira silang gumawa ng mga desisyon na padalos-dalos. Ang mabagal magdesisyon ay hindi palaging mahina. Minsan, mas matalino lang sila. Ilang beses ka nang nakarinig ng ganito? Ang tagal naman niyang sumagot? Bilisan mo naman. Huwag ka na masyadong mag-overthink. Sa mabilis na mundo, parang kasalanan na ang mag-isip. Kapag hindi ka agad sumagot, inaakala ng iba na wala kang alam. Pero paano kung kabaliktaran? May 2 magkaibigan na gustong magnegosyo. Pareho silang may ipon, pareho silang excited. Si Joy, kinabukasan agad bumili ng mga kung ano-anong equipment. Nagrent agad ng pwesto, naglabas agad ng malaking puhunan. Dahil uso raw, dahil trending, dahil sabi ng iba, kikita raw. Si Maria naman tahimik lang. 3 buwan siyang nag-research. Kinausap niya ang mga taong may experience. Tinignan niya ang mga gastos. Tinimbang niya ang mga risk. Maraming nagsabi sa kanya, ang bagal mo naman. Sige ka, mauunahan ka. Pero makalipas ang 1 taon, nagsara ang negosyo ni Joy. Samantalang ang kay Maria naman, pakonti-konti, pero tuloy-tuloy ang paglago. Hindi siya nahuli, hindi siya mabagal. Mas pinili lang niyang maging handa kaysa magmadali. At malaking pagkakaiba yon. May tinatawag na response inhibition. Sa madaling salita, hindi lahat ng unang naiisip natin ay dapat agad gawin. Ang kakayahang huminto sandali, mag-isip at timbangin ang sitwasyon ay isang mahalagang skill sa trabaho, negosyo at relasyon. Hindi lahat ng mabilis ay tama at hindi lahat ng mabagal ay mahina. Minsan ang ilang minutong pag-iisip ay makakatulong sa iyo na makaiwas sa ilang taong pagsisisi. Kaya sa susunod na may malaking desisyon, subukan mong huwag agad sumagot. Bigyan mo ang sarili mo ng oras. Matulog muna, maglakad, isulat ang mga pros and cons. Hindi ibig sabihin nito na matakot kang kumilos. Ang ibig sabihin lang nito ay kumilos ka kung may malinaw ng direksyon. At ngayon, papasok tayo sa isang advantage na halos hindi napapansin ng karamihan. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong hindi kailangang humingi ng respeto dahil kusa itong ibinibigay sa kanila. At dito nagsisimulang mabago ang tingin ng mga tao sa isang tahimik na tao. Hindi nila kailangan ng atensyon, kaya mas malakas ang presence nila. Nakakatawa ang mundo minsan. Kapag may taong sobrang gustong mapansin, minsan hindi natin siya masyadong pinapansin. Pero kapag may taong hindi naghahabol ng spotlight, biglang siya ang napapansin natin. Bakit? Dahil may kakaibang dating ang isang tao na hindi desperadong patunayan ang sarili niya. May isang bagong hire sa isang kumpanya. Unang araw niya palang gusto niya na magpakilala agad. Alam mo ba, dati akong gumawa nito. Magaling ako sa ganito. Kilalang kilala ako sa mga ganito. Halos bawat conversation, may kasamang pagpapakita ng mga achievements. Hindi naman masama ang confidence, pero minsan kapag sobra, nagiging parang pakiusap na ito. Pansinin niyo ako. Samantala, may isa pang bagong empleyado. Tahimik, magalang, nakikinig. Hindi niya pinagsisigawan ang mga skills niya, pero kapag may task, ginagawa niya ng maayos. Kapag may problema, hindi siya nagpapanik. Kapag may tanong, maayos siyang sumasagot. Paglipas ng panahon,
Sino ang mas pinagkakatiwalaan ng mga tao? Hindi yung pinakamalakas ang boses, kundi yung consistent ang kilos. Akala ng iba kapag hindi ka nagpo-promote ng sarili mo, walang makakita sa'yo. Pero may ibang paraan para maging visible. Hindi lahat ng visibility ay galing sa ingay. Minsan, galing ito sa reliability. May tinatawag na quiet confidence. Ito yung klase ng confidence na hindi kailangan ng constant validation. Hindi ibig sabihin na mababa ang tingin mo sa sarili mo. Kabaliktaran. Alam mo ang value mo, kaya hindi mo kailangang ipilit sa lahat. Ang taong secure sa sarili ay mas kalmado, mas nakikinig at mas open matuto. At yun ang dahilan kung bakit maraming tao ang komportable sa kanya. Hindi mo kailangang baguhin ang personality mo para maging impressive. Kung introvert ka, huwag mong pilitin maging pinakamalakas ang boses sa isang room. Mas magandang tanungin, paano ako magiging taong may pinakamalaking ambag? Dahil sa totoong mundo, hindi palaging nananalo ang pinakamaingay. Madalas, ang nananalo ay yung pinaka-maaasahan. Ang emotional control ay isang skill na hindi kayang gayahin ng mga nagmamadaling tao. May isang klase ng tao na nakakatakot kalabanin. Hindi siya galit, hindi siya agresibo, hindi siya sumisigaw. Pero kapag dumating ang problema, hindi siya bumibigay. Bakit? Dahil hindi lahat ng laban ay kailangan sagutin agad. May dalawang tao na parehong nakatanggap ng criticism. Sabi ng boss, may kailangan kang ayusin sa trabaho mo. Yung una agad naging defensive. Pero ginawa ko naman ng lahat. Kasalanan din ng ibang tao. Ba't ako lang? Di man niya sinasadya, napakita niya na kontrolado siya ng emosyon niya. Yung pangalawa naman, tahimik muna, huminga, nakinig, at tinanong, ano po yung specific na kailangan kong i-improve? Parehong nakatanggap ng criticism, pero magkaiba ang response. Minsan, hindi ang problema ang nagdidikta ng future mo. Ang response mo ang nagdidikta. Maraming tao ang nag-aakala na ang pagiging tahimik ay kawalan ng confidence. Pero minsan ang katahimikan ay tanda na kaya mong kontrolin ang sarili mo. Dahil ang pinakamahirap kontrolin ay hindi ang ibang tao, kundi ang sarili mo. Kapag hindi tayo agad nagre-react, nagkakaroon tayo ng space para mag-isip. Sa maliit na pagitan ng isang sitwasyon at response, doon nangyayari ang maturity. Doon pumapasok ang wisdom. Hindi lahat ng naiisip natin ay kailangan nating sabihin. Hindi lahat ng nararamdaman natin ay kailangan nating ipakita. Hindi lahat ng insulto ay kailangan nating sagutin. Kapag may nang asar, kapag may nang down sa'yo, kapag may nagduda sa kakayahan mo, huwag agad ibigay sa kanila ang kontrol sa emosyon mo. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay ang resulta. Ang pinakamalaking advantage ng mga introvert, kilala nila ang sarili nila. Ito na ang punto na matagal nating hinihintay. Dahil lahat ng mga advantages na pinag-usapan natin, focus, listening, observation, discipline, emotional control, lahat ng yon nagsisimula sa isang bagay, self-awareness. Maraming tao ang buong buhay hinahabol ang gusto ng ibang tao. Kung ano ang uso, kung ano ang sikat, kung ano ang nagbibigay ng validation. Sumasali sila sa race na hindi naman nila gustong takbuhan. Pero ang mga introvert madalas gumugugol ng maraming oras mag-isa. At kapag tama ang paggamit, ang pagiging mag-isa ay nagiging pagkakataon. Doon sila nagtatanong, ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba ang mga strengths ko? Ano ba ang gusto kong buuin? At habang ang iba ay abala sa paghahanap ng approval, may taong tahimik na hinahanap ang sariling direksyon. Ang pinakamalaking advantage ng mga introvert ay hindi dahil mas magaling sila kaysa sa ibang tao. Hindi dahil mas mataas sila. Hindi yun ang punto. Ang tunay na advantage ay natutunan nilang maging komportable sa sarili nilang isip. At kapag komportable ka sa sarili mo, hindi ka madaling makontrol ng opinyon ng mundo. Ang taong may malinaw na self-awareness ay mas madaling nakakagawa ng mga decisions, mas madaling nagsiset ng mga boundaries, at mas madaling nalalaman kung saan siya dapat mag-invest ng energy.
Hindi lahat ng opportunity ay para sa'yo. Hindi lahat ng tao ay kailangan mong i-please. At ang taong kilala ang sarili niya ay mas mahirap mawala sa sarili niyang direksyon. Kaya kung introvert ka, huwag mong tignan ang katahimikan bilang problema. Tanungin mo, ginagamit ko ba ang oras na ito para lumago? Dahil ang katahimikan pwedeng maging kulungan, pero maaari rin itong maging laboratorio kung saan binubuo mo ang pinakamalakas na version ng sarili mo. Sa huli, hindi ang introvert ang mas magaling, hindi rin ang extrovert. Magkaiba lang ang paraan kung paano nila ginagamit ang kanilang mga strengths. May mga taong kumikinang sa harap ng maraming tao, at may mga tao namang kumikinang kapag tahimik silang nagtatrabaho, at parehong may halaga. Pero kung isa kang introvert, sana tandaan mo ito. Ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugan na wala kang masasabi. Ang pagiging kalmado ay hindi nangangahulugan na mahina ka. Ang pagiging iba sa karamihan ay hindi automatic na disadvantage. Minsan, ang bagay na pinagtatawanan ng iba ay siya palang bagay na magbibigay sa iyo ng isang kakaibang lakas. Dahil sa mundong puno ng ingay, may kakaibang kapangyarihan ang taong marunong makinig. Sa mundong puno ng pagpapakita, may halaga ang taong marunong maghanda. At sa mundong puno ng paghahanap ng approval, may advantage ang taong kilala ang sarili niya. Kaya tanong ko sa iyo, ano ang isang bagay tungkol sa pagiging introvert mo na dati mong nakikita bilang weakness, pero ngayon, na-realize mong strength pala? I-share mo naman yan sa comments. Baka ang kwento mo ang maging dahilan para may ibang tahimik na tao na maniwala ulit sa sarili niya. Shoutout sa mga nanood ng Delulu o Delusional nga ba ang mga introvert? Shoutout kay J-Ben Jan Rosal. Sabi niya, "Good morning Sir AP. Thank you sa pa-shoutout. Related much ako palagi sa mga new topics. Tinatapos ko talaga. More power to you Sir AP." Sabi naman ni Ako si Juliet, "Akala ko baliw ako. Tinatanong ko kasi yung asawa ko kung hindi ba siya ganun. Kung ako lang ba ang nagsasalita sa sarili. Sabi niya kasi hindi siya ganun. Kaya parang nagkaroon na ako ng doubt sa sarili ko kung bakit ako ganito. May mga times kasi nang humingiti akong mag-isa, tas may nakakakita sa akin. Pakanta-kanta na lang ako para hindi mapagkamalang baliw. Mas naiintindihan ko na ngayon." At ayon naman kay Marie the Lightworker, "Good evening po Sir AP at sa lahat ng mga introvert. It's another nice episode. Agree ako sa lahat ng mga sinabi niyo Sir AP. Maraming salamat at God bless." At shoutout din kay Natnat, Rexon Cavan Camatis, Annalyn Granada, Renante Damgo, Siaste Verse 2.0, Gretchen Marie Kayanan, Pax Tumulak, Ramlat, Cairo Den Adi, Mario Alipit, Jola Short Video, Glenn Adversario, Zero, Cathy, Andrew Charles Season, Step Carol, Catherine C, Arky Vlogs, at kay Gunpla Addict. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.